Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is dictation. So, kapag sinabing dictation, it is the theory of Bible. It is the view that God dictated every word of scriptures to the human authors who act as mere passive scribes or secretaries. According to this theory, the writers of the Bible had no personal input or influence on the text. They simplified recorded exactly what God said, word for word, as if taking dictations. So my view, verbal plenary inspiration is the doctrine that every word of scriptures is divinely inspired by God. Verbal means God guided the exact word, and plenary means all parts of scriptures are equally inspired. This affirms that the Bible is entirely trustworthy without errors in its original manuscripts and fully authoritative in matters of faith and life. So ayon sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this is first of all that no prophecy of the scriptures comes from someone's own interpretation. For no prophecy whatever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ayon po sa katuruan ng the Bible, it is influenced by humans' personalities. So, yung pagbabasa daw po natin araw-araw ng Biblia is mahalagang hakbang upang mapalalim ang ating relationship sa ating Diyos at magkaroon ng malinaw na unawa sa kanyang mga layunin. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa isang kanyang kautusan, kundi tungkol sa pagtanggap at gabi ng karunungan mula sa ating Diyos araw-araw. So, next is, it is God's very word, not merely human ideas. So, ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang ang kanyang mga motibo, kanyang puso at kung paano niya nais na tayo ay mamuhay. Basta pagtingin sa mga teksto, kundi pagtuklas ng mga layunin at plano ng Diyos para sa atin. Dapat din subukan maintindihan ang layunin ay hindi lamang magkaroon ng kaalaman, kundi magkaroon ng mas malalim na connection at pag-unawa sa Diyos na nagiging daan upang tayo ay magbago. So next is, it is fully inspired, reliable, and authoritative. So ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi isang obligasyon, kundi isang kagalakan at pagpapala. Kapag naunawa natin ang mga utos ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, hindi natin ito ituturing na mas hadlang, kundi mga pagkakataon upang mapabuti ang ating buhay at relasyon sa Kanya. So, para naman po sa applications, read the Bible as often as possible. So, kung hanggat maaari is magbasa po tayo ng Biblia at hindi lang po tayo basta-basta magbasa, aralin din po natin ito at kung ano ang ipinaparating ng ating Panginoon sa atin, kung ano nga ba yung salita ng Diyos. So, next is, dive into the heart and mind of God. So, laging natandaan na ipasok natin ang Diyos natin sa ating puso't isipan araw-araw. So, lagi natin siyang isipin and lagi natin isipin na nandiyan lang siya para sa atin. So, last is, obey God's commands with joy. So, sundin natin yung kautusan ng ating Panginoon na may kagalakan sa atin and hindi tayo napipilitan. Ayun lamang po and maraming salamat.